Welcome back sa Panahon TV ngayong umaga. Makakasama po natin si Pagasa Weather Forecaster Alzar Aurelio para bigyan tayo ng update kaugnay po yan sa lagay ng bagyo at sa magiging lagay ng panahon ngayong araw na Martes. Good morning Mr. Aurelio, at bilang unang katanungan ay ano na po ba ang pinakahuling balita kaugnay nga dito kay Bagyong Nona? At magandang umaga sa inyong lahat, at bahagyang humina si Bagyong Nona habang ito'y binababay ito sa bandang southern at sa may Visayas area. At ngayon, ang lakas ng hangin ng bagyong ito ay umaabot sa 140 km per hour, samantala ang gustiness ay umaabot sa 170 km per hour. Inaasam pa rin natin kikilisto pa westward o pakanluran sa bilis na 15 km per hour. At sa kasalukuyan, ang layo ng matang bagyong Nona ay nasa 40 kilometers north-northeast ng Romblon. Mr. Alzar, meron po ba mga areas na nadagdag dito nga sa may public storm warning signals? Ano po ba yung updated list natin? Opo, at ito po ang ating mga lugar kung saan nakataas ang public storm warning signal. Una po yung public storm warning signal number 3. Ito sa Mindoro provinces kasamang Lubang Island, Marinduque at Romblon. Ang mga lugar nito ay makakaranas ng masungit na panahon at asahan pa rin natin itong storm surge kung saan aabot hanggang 3 meters sa mga coastal areas. Samantala, itong signal number 2 naman sa Burias Island, Southern Quezon, Batangas at Calamian Group of Islands. Itong mga lugar nito ay makakaranas pa rin ng masungit na panahon at posibilidad ng storm surge kung saan aabot ng 3 meters sa mga coastal areas. Ang panghuli, itong signal number 1 dito sa Metro Manila, Masbate, kasama Anticaw Island, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Cavite, Laguna, Bulacan, Rizal, Northern Palawan, Bataan, rest of Quezon, Aklan, Capiz, Antique at Iloilo. Ang mga lugar na akin nabanggit ay makakaranas ng pagulan at pagpugso ng hangin. Mr. Aurelio, nabanggit nyo itong Metro Manila ay kasama nga po dito sa may signal number 1. Ibig sabihin ba ay posible po nating maranasan yung malalakas na ulan? At kailan ba inaasahan ang paglabas nito sa ating landmass at ganun din sa ating Philippine Area of Responsibility? Tama, at nasa ilalim pa rin tayo ng signal number 1 sa Metro Manila at asahan pa rin natin na maulap at may mga moderate rains. At kapag nanatili sa pagkilos itong si Bagyong Nona, ay asahan po natin mag-exit na landmass na ngayong hapon at exit ng Philippine Area of Responsibility ay by Friday pa. So yan, nabanggit ni Mr. Aurelio na posible sa araw po ng Biyernes ay nasa labas na yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, Mr. Aurelio, ano-ano ba yung mga areas na posibleng makaranas nitong storm surge o yung daluyong ng dagat? Opo, yung mga lugar po na kasana sa ilalim ng public storm warning signal number 2 at 3, dito po sa mga coastal areas ay inaasahan pa rin natin ang storm surge. Ito yung biglang malalaking alon dulot ng Bagyong Nona. Ito pong presence ng northeast monsoon o hanging amihan ay posible bang hatakin ito ni Bagyong Nona at ano po yung maaaring epekto nito sa isa't isa? Opo, magandang balita. Ang hinahatak niya itong amihan, si Bagyong Nona, at ang epekto nito ay bahagyang hihina lalo ang Bagyong Nona dahil malamig kasi itong hangin. Ayaw ng bagyo na malamig na hangin, ito yung nakakapagpahina sa isang bagyo. At Mr. Aurelio, bilang panghuling katanungan na lamang po, meron ba tayong panibagong sama ng panahon na nakikita sa labas ng ating Area of Responsibility? Opo, at itong low pressure area nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at napakalayo ho niya at around 2,200 kilometers east of Mindanao. At nasa dagat ito at patuloy nating binabantayan at may posibilidad itong maging bagyo. Kapag patuloy itong papalapit sa ating bansa sa bandang Mindanao, asahan po natin by Friday ay nasa loob ng par. So ayan, panibagong sama ng panahon na naman ang posible po nating maranasan, kaya dapat patuloy tayong magbantay sa lagay ng panahon. Maraming salamat po Mr. Aurelio. At ito po sa mga papasok pa lang, naglabas po ng class suspension. Yung all levels po yan dahil nga dito kay Bagyong Nona. So kasama po dito ang Laguna, Cavite, Batangas, Eastern Samar, Rizal at ganun din ang Antipolo.
Wala rin pupasok ang lahat ng antas sa Camarines Sur, Catbalogan City, Albay, Quezon, Marinduque at maging sa San Fernando, Pampanga. Preschool to high school naman po ang walang pasok sa May Catanduanes at Romblon Province. At preschool to elementary naman ang walang pasok dito po yan sa May Angeles City, Pampanga at maging sa Kalumpit, Bulacan. Ngayong araw po yan ng Martes. Preschool naman ang walang pasok dito sa Quezon City. At syempre kahit may bagyo po tayong binabantayan, dapat binabantayan rin natin kung ilang araw na nga lang ba bago ang Pasko, about 10 days na lang. So sasalubungin natin ang araw ng Pasko, samahan niyo kami dito sa Panahon TV. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Yan po mga nakalap nating impormasyon ngayong umaga. Stay updated sa lagay ng panahon. Bisitahin lamang ang aming official social media accounts and website. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Naghahatid po yan ng balita simula Lunes hanggang Linggo, 5 to 5:30 ng umaga at sa oras-oras na updated dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. Ako po inyong nakasama ang inyong weather body, Jessie Basco. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.